binabati natin ang ating mga constituent, lalong-lalo na yung ating mga kamag-anak na mga Iranon at iba pang mga lahi. Binabati natin ang Eid al-Adha Mubarak sa ating lahat. No? So, patungkol po doon sa mga development plans na nabanggit po ni Secretary Bel Sarmiento, na kung saan yung development, yung ating Pulyok Port, yung kalsada from Butig all the way to Pulyok Port ay hindi po imposible yun. Kaya naman doon kanina sa celebration natin, nandun yung ating mga kaibigan from UP na kung saan sila po yung tutulong sa atin para magawa yung Master Development Plan. Yung Master Development Plan ay gagawin natin para at least ma-prioritize natin yung mga programa na gusto natin ma-achieve. Alam natin na ang pondo ay kailangan dito. So with the Master Plan na gagawin natin, nagawa na natin yung plano para sa airport, yung ating plano para sa Bangsamoro Government Center. So yung Pulyok ay talagang kailangan natin na Pulyok will be the gateway to economy. So nakita naman natin yung program ng BIP Yaga. So hindi po imposible yun. Kasi kanina kasama natin si Chief Minister, nandun yung ating governor din sa Maguindanao Norte, nandun din yung ating kasamahan na sila po yung namumuno sa SCODC. Yung SCODC is bagong tatag na Alliances of Municipalities in Lanao del Sur na kapitbahay natin. So tulad nung nasabi ko na para mas mapabilis ang development, dapat sabay-sabay tayo na walang napag-iwanan, kapitbahay man natin ang Butig. So kailangan mayroon tayong kalsada para yung mga produkto ng Butig madaling may baba sa Pulyok Port, na Pulyok Port to the destination of national and even foreign vessels ay nandito, mayroon tayo dito sa Pulyok Port. Yung Iranon talaga po ay mahabang istorya na kung saan may mga traditional system tayo ng paggobyerno. So yung mga sultan natin na Iranon, sila po yung example na hindi po natin dapat pag-iwanan o ipagwalang bahala yung traditional system. Kaya pinapalakas po natin ang Iranon Sultanate na kung saan grupo po sila ng mga sultan. Yung sabi nilang hindi ka makakarating sa parurunan kung wala kang pinanggalingan. So kailangan din natin talaga na lumingon tayo sa ating pinanggalingan at pagpapalagan natin kung saan man tayo nagano. So yung JICA project, ongoing na ito na kasalukuyang ginagawa. So this project is being funded by JICA, no? So may phase 1, phase 2. Yung dito sa atin sa Parag is phase 1, hindi ko maano yung title, pero expected completion is within 2 years. Sabi po ay makukompleto yung kalsada. So looking forward na meron pa itong phase 2 na kung saan yung ating coastal road naman all the way from Matanog going to Parang and going to Pulyok and all the way going to Libak. Yun na yung phase 2 na programa ng JICA phase 2. Ang nabanggit naman ni Congresswoman by default Basura, kasi siya po yung representative natin sa Congress, sila po yung nag-sponsor ng lahat ng mga projects natin. So tama po yun na may pondo yung ating National Highway. Kaya kunting tiis na lang po at pag-unawa sa ating mga kababayan. So mayroon na po ang pondo na kung saan ang DPWH 12, kasi sakop po ito ng DPWH 12 National Road, no? So nag-evaluate na sila, nag-field na sila. So ongoing na po, hindi tayo na lang natin yung implementation. Kaya nga nagpadala kami ng mga engineers sa DPWH 12 para i-report sa kanila yung mga physical na kailangan ng ipagawa. Like for example, meron tayong bridge dyan sa Budakan na yung steel bridge. Nakikita natin na sabi ko
kailangan mabigyan sila ng attention kasi baka may mga kababayan tayo na madisgrasya, no? So sabi naman nila ay pagsusumikapan nila na maumpisa na kagad yung lahat ng project. So yung project po is ito pong nireklamo natin from Sultan Mastula all the way to Matanog ay meron na pong pondo. So sana po tuloy-tuloy na kasi itong project na ito para sa kaalaman po ng lahat, dapat ito 2025 pa may pondo. Pero dahil sa mga flood control scandals ay bigla po naglaho yung pondo dito. Pero nagpunta man dito si Yusek Sadaib na nangako na ibabalik nila. So ito na po siguro yung pondo na ipinangako sa atin ng DPWH National na ibabalik nila yung pondo. So kunting pasensya lang po sa ating mga kababayan na kailangan lang natin magtiis. Hindi naman kayo, kung hindi lahat naman tayo ay talagang nagrereklamo sa itsura ng ating kalsada sa ngayon.